Noon, narito muli tayo sa bahagi na pinag-aaralan natin ang mga salita ng Diyos sa ikaliligtas ng ating mga kaluluwa at ikakatatag ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Ang talata po sa Biblia na ating babasahin sa umagang ito, mga magulang at mga kapatid, na siyang ating pagbabasehan ng ating paksa na ating pag-aaralan sa umagang ito, ay matatagpuan po natin sa aklat ng 2 Pedro. Ang bersikulo po o ang talata, 2 Pedro 3, 10 hanggang 17. Ganito po ang nakasulat sa Biblia. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay na nasa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang gawang at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Anumang anyo ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain na ating hinihintay at pinakananasa ang pagdating ng araw ng Diyos, na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw, at ang mga bagay na nasa langit at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Kaya nga mga minamahal, yamang kayo'y 13 po tayo. Ngunit ayon sa kanyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa na tatahanan ng katuwiran. Kaya nga mga minamahal, yamang kayo'y nagsisipaghintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. At inyong ariin ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas. Ang ibig pong sabihin ng pagpapahinuhod ay patience. Nagaya rin ni Pablo na ating minamahal na kapatid, na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya, ay sinulatan kayo. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, na dooy sinalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang mga bagay, na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakakaalam at mga walang tiyaga. Nagaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang kasulatan. Sa ikapapahamak din naman nila. Sa ikapapahamak din nila. Kaya nga mga minamahal, yamang nalalaman ninyo ng una ang mga bagay na ito, ay magsipag-ingat kayo. Baka kung kayo mangaligaw kayo sa pamagitan ng kamalian ng masama, ay mga hulog kayo sa inyong sariling katyagaan. Mangag-ingat, sabi po dito, sapagkat baka tayo mangaligaw sa pamagitan ng mga kamalian ng masama, at mahulog kayo sa inyong sariling katyagaan. Sa NIV version, mga magulang ko at mga kapatid, ang ibig sabihin ng katyagaan, from your secured position. Tayo mga magulang ko at mga kapatid, meron na tayong kaligtasan sa kamay ng ating Panginoon. Meron na tayong kaligtasan dahil nasa kamay na tayo ng ating Panginoon. Tumanggap tayo sa ating Panginoon, siya ang kinalala nating ating tagapagligtas. Nabautismuhan tayo sa tamang pangalan, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya tayo ay nasa kamay na ng ating Panginoon. Pero hindi nangangahulugan na dahil nasa kamay na tayo ng ating Panginoon, ay wala ng pagkakataon tayo ay mahulog sa kaligtasang iyan na ibinigay ng ating Panginoon. Meron pa ring pagkakataon ang dyablo na maagaw tayo sa ating Panginoon. Meron pa rin habang tayo nasa ibabaw ng mundo. Sapagkat ang buong mundo, ika nga sa Biblia, ay nasa ilalim
ng kapangyarihan ng dyablo. Ang buong mundo na ating ginagalawan, puno ng kasamaan. Marami tayong makikita niyan, mga magulang ko at mga kapatid, na nagpapakita na ang mundong ating ginagalawan, maraming kasamaan. Maraming ginagawang kasalanan. Na hindi nila nire-respeto ang Diyos na siyang may lalang sa atin. Hindi nila ibinibigay ang nararapat na papuri para sa ating Panginoon. Katulad na lamang po nga nung nangyari sa California. Bago nagkaroon ng wildfire, 10 hours before nagkaroon ng wildfire, tinutya nila ang ating Panginoon. Tinutya nila ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pagsalita ng mga panunutya. They mock God. Tinutya nila ang ating Panginoon, kaya ipinakita ng ating Panginoon ang kanyang galit sa kanila. Marami yan, mga magulang ko at mga kapatid. Kahit sa Pilipinas, makikita natin na nagpapakita sila ng kawalang respeto sa Diyos. Merong isang artista, Pilipino po ito merong isang artista na singer, nag-perform sa loob ng kapilya, simbahan ng Katoliko. Nag-perform. Buti sana kung ang pinerform niya ay makalangit na awitin. Nag-perform siya, sumasayaw. Dancing queen ang sinasayaw niya. Tapos, buti sana kung damit niya ay pangsimbahan. Hindi rin. Maging ang damit niya, hindi nararapat sa simbahan. Yung mga ganong ugali, mga pagkilos, mga magulang at mga kapatid, nagpapakita na hindi nila nire-respeto ang ating Panginoon. Hindi nila ipinapakita ang nararapat na papuri sa ating Panginoon. Meron din ako nakita, mga bakla. Bakla. Hindi lang po yun isang video Pinagsalita sa harap. Nakabihis pang babae. Naka-makeup pang babae. Bakla po yan. Homosexual. Pati buhok, pati pagkilos, pati pananalita, pinagsalita sa harap. Kung ikaw ba ay leader, buti sana kung ang bihis nung nagpakalalaki siya. Nakapantalon siya o anuman. Di ba? Pero, pinagsalita nila. Ganon ang bihis. Naka-makeup, yung buhok, pambabae, yung damit, pambabae. Yan ay panunutya sa ating Panginoon. Pagpapakita ng walang respeto sa ating Panginoon. Marami tayong makikita. Meron din ako nakita, mga magulang ko at mga kapatid, isang lalaki. Nasa tamang edad na, mga 30 to 40 ang edad na. Nagbisikleta sa loob ng simbahan. Mula doon, paikot, simbahang Katoliko yan. Itinuturing nila ang kapilya o ang simbahan bilang lugar ng pananalangin. Lugar ng pananalangin. Lugar ng pagsamba sa Diyos. Pero anong ginagawa? Nagpapakita ng walang respeto. Nagbike sa loob, nagperform siya, nagbike siya. Inikot niya. Hindi lang yan. Sa Pilipinas, may presidential candidate noong araw. Hindi ko na po babanggitin kung sino. May presidential candidate noong araw, ginawang campaign place ang simbahan. Simbahang Katoliko. Nandyan siya, nangangampanya siya. Ginawang campaign place. Kung ikaw ba naman ay isang may takot sa Diyos, gagawin mong campaign place, ang bahay ng Diyos, ang bahay sambahan ng Diyos, di po ba, dapat nga hindi sila nagsasalita ng tungkol sa pangangampanya. Pero ginawa niyang campaign place, dinikit-dikitan niya pa ng kulay na symbol sa kanya. Marami pa yan, mga magulang ko at mga kapatid, meron pa akong nakita sa video, nag-TikTok sila, yung mga kasama sa church. Kasama sa church nila, nag-TikTok sa loob ng church. Sa kanila binidyohan. Buti sana kung ang sinayaw nila ay makalangit na mga awitin o makalangit na tugtugin. Hindi. Makamundong tugtugin, nag-TikTok sila sa loob ng church. Marami tayong makikitang
kawalang takot sa Diyos na ginagawa ng mga tao. Katulad na lang, mga magulang ko at mga kapatid, nakita nyo na rin siguro yung ginawa ng mga taga-Brazil, kung saan nagsuot sila ng mga pandemonyong outfit, pandemonyo. Tapos gumawa sila ng mga float, puro mga demonyo. Saka sila sumasayaw-sayaw sa mga demonyong yun. Yung bagay na ginawa nila ay panunotya sa Diyos. Yun ay blasphemy. Pagpapakita ng kawalang respeto sa ating Panginoon, na siyang may lalang sa buong sangkatauhan, na dapat sinasamba mo. Ano pa, sa simpleng mga bagay, mga magulang ko at mga kapatid, may mga tao, pinanganak ng normal, may kamay, may paa, may normal na pangangatawan. Anong ginawa nila? Ito, marami ito. Nagpatato sa buong katawan nila, mula ulo hanggang paa. Marami kayong makikitang ganyan sa social media. Nagpatato. Bukod dyan, meron pa ako nakita, bukod sa puro tattoo na siya sa katawan, nagpa-implant ng sungay. Talagang pinapangatawanan niya yung pagiging mukhang demonyo niya. Bukod sa implant, yung ilong niya, binutasan niya, nilagyan niya ng singsing dyan, o hikaw, may butas yung ilong niya, yung tenga niya, sinira niya, yung mata niya, yung kulay puti ng mata niya, ininjekan ng itim. So pag tumingin siya sa'yo, itim na itim yung mata niya, walang puti. Sa ganong mga pagkilos, nagpapakita lang sila na wala silang takot sa Diyos. Na wala silang kinikilalang Diyos. Hindi sila natatakot sa Diyos. Kahit mga magulang ko at mga kapatid, yung mga drogista, yung mga adik sa panahon natin ngayon, palagay nyo ba kumikilala sila sa Diyos? Meron po akong papakitang picture sa inyo, isang picture na para bang zombie sila. Ito po. Alam niyo po yan, sa Philadelphia po yan, state sa USA. Philadelphia. Meron po silang ginagamit na droga, tranquilizer. Tranquilizer po ang tawag. Na kahit yata matulog sila, nakatayo sila, nakaganon po sila. Kaya nakaganon. Kaya nga parang zombie, kaya ang tawag sa Philadelphia is Zombieland. Napakaraming tao ang adik sa panahon natin ngayon. Napakaraming tao ang masasama. Napakaraming tao ang nagpapakita ng walang takot sa Diyos. Di po ba? Ngayon tayo, mga magulang ko at mga kapatid, nasa ibabaw tayo ng mundo. At ang buong mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo. Kaya sabi sa Biblia, sa talatang binasa natin kanina, mag-ingat kayo. Baka mahulog kayo sa kasalanan. O baka mahulog kayo sa kasamaan ng ibang tao. Ibig sabihin, baka mahawa kayo sa ibang tao. Ligtas na kayo, nasa secured position na kayo. Pero, baka mahulog kayo sa kamay ng Diyos. Ngayon, ang tanong mga magulang ko at mga kapatid, paano nga ba tayo mamumuhay sa mundong ito na ang buong mundo ay pinagharian ng kasamaan? Ipakita po natin kung pwede po, brother. Yung ating paksa na ating pag-aaralan sa umagang ito, ang paksa po na ating pag-aaralan ay may pamagat na how Christians should live in an unrighteous world. Paano ba dapat mamuhay ang mga Kristiyano sa gitna ng mga taong walang kinikilalang Diyos, sa gitna ng mga tao na mga hindi matuwid, sa gitna ng mga taong ungodly ang pag-uugali. Alam niyo mga magulang ko at mga kapatid sa Panginoon, maraming bagay sa buhay natin bilang mga Kristiyano na maaring makapaghiwalay sa atin sa harapan ng Panginoon. Makapaghiwalay sa atin sa kaligtasang kaloob ng Panginoon. Hindi lang po iisa. Hindi lang dadalawa. Marami. Nandiyan na ang kahirapan, nandiyan na ang kasamaan ng ibang tao, yung kasamaan dito sa mundo. Kahit yung pangarap natin sa ating buhay, pwedeng makapaghiwalay sa atin yan sa ating Panginoon. Kahit yung trabaho natin,
pwedeng makapaghiwalay sa atin sa Panginoon. Kahit nga yung kaibigan mo Kahit kaibigan mo, sabi nga, kung sino yung kasama mo, sila ang nagiging katulad mo. Kahit ang kaibigan mo pwedeng maghiwalay sa'yo sa harapan ng ating Panginoon. Kahit ang asawa mo mismo, pwedeng maghiwalay sa'yo sa ating Panginoon. Lalo kapag ang napangasawa mo ay hindi mananampalatayang Kristiyano. Ibang pananampalataya niya. Malaki ang tendency na mawala ka rin sa harapan ng Panginoon. Di po ba? Baka siguro sasabihin nyo, matibay naman ako Kilala ko naman ang sarili ko Kahit makapag-asawa ako ng Katoliko, o makapag-asawa ako ng saksi ni Jehovah, o makapag-asawa ako ng ganito, mananatili akong matibay sa Panginoon kasi nandito yung puso ko. Kilala ko. Pero sa sandaling makapag-asawa kayo ng hindi mananampalataya, ilalayo niya yung loob mo sa loob ng church. Yun ang mangyari. Ilalayo niya ng ilalayo to the point na ikaw mismo ang lalayo sa loob ng church. Sabi nga sa kasabihan, experience is the best teacher. Di ba? Pero may mas best teacher pa dyan. Experience of other people. Obserban mo yung other people na nawala. Dahil nakapag-asawa ng ibang pananampalataya. Di po ba? So sa experience ng ibang tao, matututo ka na kahit pala matitibay na tao, kahit matatatag, maaaring mawala. Dahil nakapag-asawa ng ibang pananampalataya. Ano po? Ngayon, mga magulang ko at mga kapatid, marami. Hindi lang iisa, kasi nakalitira tayo sa unrighteous world Hindi lang iisa ang dahilan kung bakit ang isang tao ay malalayo sa harapan ng Panginoon. Kahirapan. Isa din yan sa dahilan. Isa siguro sa pinakadahilan kung bakit ang isang tao ay nawawala sa Panginoon ay dahil sa kahirapan. Kaya nga, alam nyo, mahirap maging mahirap. Di ba kasi pwedeng maging hadlang yan sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Kaya nga sabi dito sa Aklat ng Kawikaan, dito po sa next slide natin, sabi po dito, 30 verses 8 to 9, ilayo mo sa akin ang mga walang kabuluhan at mga kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng kahit karalitaan o kayamanan man. Pakainin mo ako ng kailangan ko. Baka ako'y mabusog at magkaila ako sa iyo. O magsabi, sino ang Panginoon? O baka ako'y maging dukha at magnakaw ako at gumamit ng paglapastangan sa pangalan ng Panginoon. Kaya sabi sa Biblia, huwag mo akong bigyan ng karalitaan o kayamanan man. Nang ibig sabihin niyan, mga magulang ko at mga kapatid, huwag mo akong paghirapin ng sobra, Panginoon, o kaya pagyamanin ng sobra. Yung karalitaan, sobrang hirap yun Di ba? Huwag mo akong paghirapin ng sobra o pagyamanin ng sobra. Dahil baka, sabi niya, baka mabusog ako. Ibig sabihin ng mabusog, yumaman siya. Magkaroon siya ng maraming pera. Magkaroon siya ng maraming pera, makalimutan niya ang Panginoon at magsabi, sino ang Panginoon? Di po ba? Dahil sa sobrang kasikatan, sobrang yaman, nabibili niya lahat ng gusto niya, nakalimutan niya na ang Diyos ang siyang may lalang sa kanya. Na ang Diyos ang dapat niyang papurihan sa lahat ng kanyang tinatangkilik. Kilala niyo po ba ang The Beatles? Siguro hindi na natin inabutan yon. Pero nung panahon ng mga nanay at tatay natin, yung grupong The Beatles, sila ang pinakasikat nung araw. Pero sa isang interview nila, yung The Beatles nagsalita, mas sikat kami kaysa kay Jesus. Mas sikat kami kaysa kay Jesus. Simula nun, maraming nagalit sa kanila. Maraming nagalit sa sinabi nila. Kasi sa sobrang sikat nila,
hindi na rin nila kinilala si Jesus. Kumbaga, sino ang Panginoon? Di ba? Hindi nila kinalala. Mas sikat pa kami kaysa kay Jesus. Yun ang paniwala nila. Hanggang sa nabuwag yung the Beatles. Hindi nila kinilala na ang nagbigay sa kanila ng tagumpay ang ating Panginoon. O baka ako'y maging dukha at magnakaw ako. So, kapag ang isang tao ay sobrang hirap, maaaring siya'y magnakaw. O maaaring siya'y magsalita ng mga salitang naglalapastangan sa pangalan ng Diyos. Di po ba? Sa programa nga na Magpakailanman ni Mel Chanco, meron ako napanood. Isang nanay, nagnakaw sa loob ng ospital sa nanay ng isang pasyente. Ninakaw niya yung pambayad nung nanay ng pasyente, so mga gamot niya, kung ano-anong gamot ng anak niya. Namuntik ng ikapahamak ng anak niya. Dahil nga nawala yung pera. Yung pala yung nagnakaw, yung anak niya rin nagkakasakit. So wala siyang, parang gusto nilang palabasin, wala na siyang ibang choice, kundi magnakaw. Di po ba? Kapag naghirap ka ng sobra, baka ikaw ay maging magnanakaw o gumamit ng paglapastangan sa pangalan ng Panginoon. Kaya't mag-ingat tayo. Huwag natin sabihin okay lang, maging mahirap. Dahil isa yun sa maaaring maging dahilan na malayo ka sa ating Panginoon. Sapagkat ang isang taong naghihirap, ang focus ng isip niya, survival. Paano siya mabubuhay? Ano ang ipapakain niya sa mga anak niya? Ano ang ipapagatas niya? Ibibili niya ng panggatas dun sa anak niya. Survival ang nasa isip niya. Kaya kung yayayain siya, tara kaibigan, mag-mission work tayo. Anong sasabihin niya? Siyempre, ang sasabihin niya, sandali muna, kayo na lang muna. Kasi ako, may sarili akong problema, unahin ko muna yon. Di ba? Kaya't, kapag ang kahirapan ay sobra, maaring maging dahilan yan na malayo ka sa harapan ng Panginoon. Kaya hindi masama ang magsumikap. Hindi masama ang magtrabaho. Dahil yan, sa pamamagitan yan, inaagapan mo yung sitwasyon. Inaagapan mo yung sitwasyon na baka maghirap ka. Di po ba? Baka maghirap ka. Kaya nga, sa mga kabataan ito, ang payo ko, habang meron kayong pagkakataon, habang kabataan ninyo, malakas pang katawan ninyo, very energetic pa kayo, lahat pa ng opportunity nasa inyo, gawin nyo ang makakaya nyo para hindi kayo maghirap balang araw. Gawin ninyo lahat ng makakaya ninyo. Habang pinag-aaral kayo ng mga magulang ninyo, mag-aral. Hindi yung pinag-aaral kayo ng magulang ninyo, inuuna yung boyfriend. Inuuna yung girlfriend. Sa loob ng isang taon, 3 ang boyfriend. Nagpapalit siya 3 beses. 3 ang nagiging girlfriend sa loob ng isang taon. Hindi kayo nauubusan. Maraming tao, maraming lalaki at babae sa buong mundo. Unahin niyo muna yung pag-aaral. Huwag puro lakwatsa. Huwag puro layas. Huwag puro drama sa buhay. Napagalitan ka lang, nagdadrama ka, lalayas ka. Habang meron pang nagpapaaral sa inyo, mag-aral. At kapag nakapagtapos, madali na lang yung mga yan pag nakapagtapos ka eh. Ha? Pag stable na yung buhay mo, established ka na, madali na lang makahanap ng mapapangasawa. At hindi ka mauubusan yan. Kaya isa sa mga dahilan kung bakit ang isang tao ay mawawala sa ating Panginoon ay dahil sa kahirapan. Maraming bagay ang maaaring makapaghiwalay sa atin, sa ating Panginoon. Ngayon, paano ba mabubuhay o mamumuhay ang isang Kristiyano sa gitna ng mundong ito na masama? Maraming kasamaan, maraming bagay na normal, maraming nagmumura, kahit bata nga nagmumura eh. Di po ba? Gagaya ka ba sa kanila? Maraming naghihiwalay. Okay lang. Kasi, mga artista nga naghihiwalay, sasabihin natin. Pero ang unang paraan, kung paano tayo mamumuhay dito sa mundong ito, mga magulang ko at mga kapatid,
na pinaghaharian ng kasamaan ay huwag kang makiisa sa takbo ng mundong ito. Huwag tayong makikiisa sa takbo ng mundong ito, kundi manatiling tapat sa Diyos na namumuhay ayon sa mga utos at batas ng Diyos. So ang unang paraan pala para tayo mamuhay dito sa mundo, mga magulang ko at mga kapatid, huwag kang makikiisa. Huwag kang makikiisa sa gawang masama. Huwag kang makikiisa sa takbo ng mundong ito. Ano man ang ugali nila, ano man ang ginagawa nila, kung alam mong mali, huwag kang makikisa. Kasi yan ang payo ng Biblia sa aklat ng Roma, Kapitulo 12, versikulo 2. Ito po ang nakasulat. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito. Huwag magsiayon sa sanlibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-ayang kalooban at kaaya-aya at kalooban at lubos na kalooban ng Diyos. So nakita ninyo? Kahit yung Biblia, sinasabi mismo na huwag kang makiisa sa mundong ito. Dahil ang mundong ito, okay lang kasamaan eh. Ginagawa naman ng iba eh. Pumasok ka sa politika. Halimbawa, pumasok ka sa politika. Nakatanggap ka ng suhol. Normal lang yan. Yung iba nga, milyon ang nagiging suhol eh. Yan, 10,000 lang. Tanggapin mo na. Di ba? Ganun ang sasabihin nila. Makiisa ka. Makiisa ka. Yun ang gusto nilang mangyari. Maraming kasalanan sa mundong ito, mga magulang ko at mga kapatid, na dapat hindi tayo nakikiisa. Katulad na lang halimbawa, sa paghiwalay. Ang mag-asawa, pinagsama ng Diyos, ang dalawa ay magiging isa. Sabi ng ating Panginoon, ang sino mang pinag-isa ng Diyos, hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Pero anong ginagawa ng tao? Naghihiwalay. Okay lang yan. Okay lang maghiwalay dahil yung mga artista nga naghihiwalay eh. Di po ba? Sa ibang bansa nga may divorce eh. Sa Pilipinas, wala. To tell you, brothers and sisters in Christ, meron lang 2 bansa sa buong mundo na bawal o illegal ang divorce. Vatican City at Pilipinas. Vatican City at Pilipinas. Bawal ang divorce sa mga lugar na yan. Pero, sa Pilipinas, pumasa na sa 3rd reading ang divorce bill. Pumasa na rin sa Kamara ang divorce bill. Kailan kaya may implement sa Philippines? Pumasa na kasi. Ang alam ko dyan, pag pumasa na sa Kamara, may mapapasa na. Eh di tuwang-tuwa yung makaramihan sa Pilipino. Dahil sa kanila, normal na lang paghiwalay. Pag ayaw na nila yung kasama nila, divorce tayo. Palabasin nating binubugbog kita para meron tayong grounds. Di ba? Ganun lang. Napakadali. Pero kung hindi ka nakikisa sa mundong ito, kahit legal pa ang divorce o maging legal ang divorce sa Pilipinas, hindi ka makikipaghiwalay. Dahil malaking kasalanan sa Diyos ang pinaghiwalay o paghiwalayin mo yung pinag-isa ng Diyos. Dahil kapag naghiwalay kayo, tiyak, magkakaroon kayo ng kasalanang adultery. Dahil sigurado, maghanap ka ng iba, maghanap siya ng iba, magkakaroon ka ng kasalanan. At ang adultery o pangangalunya ay malaking kasalanan sa Diyos. Ibig kong basahin yan sa Levitico, sa Old Testament, mga magulang ko at mga kapatid, 20 verse 10. Ang lalaki na mangalunya sa asawa ng iba, sa makatwid bagay, yaong mangalunya sa asawa ng kanyang kapwa, ay papatayin na walang pagsala. Ang nangalunya at ang nagpakalunya. Kapwa sila papatayin. Pag nangalunya noong araw, during the Old Testament, kapwa sila papatayin. Ibig sabihin, malaking kasalanan. Nahihiwalayan mo yung asawa mo para sumama sa iba. Di po ba?
Kasi nagiging normal na lang yan sa mundo natin. Kahit mga artista, mag-asawa, after 1 year, hiwalay na kaagad. Naghihiwalay. Pero kawawa ka kung ang lalaking napakasalan mo, hihiwalayan ka. Dahil unang-una kapag hiniwalayan ka, broken family kayo. Masisira yung pamilya ninyo. Lalaki yung mga anak mo na walang tatay. Lalaki yung anak mo na walang nanay. Broken family. Kung hindi man, mahahati yung suporta ng lalaki. Halimbawa ng babae yung lalaki. Mahahati yung suporta niya, mabibigay dun sa isa, mabibigay dito. Na noon, yung 10,000 nakita niya na pagkakasya, nung nahati na, hindi na mapagkasya. Kasi may anak na sa iba. Nangalun niya kasi. Ang worst diyan, mga magulang ko at mga kapatid, kapag ang lalaki, halimbawa, nangalun niya sa ibang babae, maaari siyang makakuha ng sakit. Transmitted disease. Sexually transmitted disease. Sino kawawa doon? Yung asawa niya. Kagaya na lang, nung napanood ko rin, sa Magpakailanman by Mel Chanco. Isa siyang seaman. Sa ibang lugar ito, ano po? Isa siyang seaman. Babaero siya. Ngayon nung nagkasakit siya, nagkaroon siya ng AIDS, inalagaan siya ng asawa niya hanggang sa siya ay mamatay. Hanggang sa dumating yung punto na lumalabas na rin yung mga symptoms of AIDS dun sa babae. Namatay na yung asawa niya, nahawaan pala siya, ngayon siya ang pinandirihan ng mga tao. So yung chance na magkaroon ng sakit, yung taong mangalun niya ay meron. So yun ang mahirap sa pangalun niya. At yun ay dapat hindi tinatanggap ng mga Kristiyano. Kahit sabihin na kahit ang dami namang artista, ang daming anak, ang dami namang politiko, ang dami namang tao sa ibang bansa na maraming asawa. Sa atin, bilang mga Kristiyano, inirerespeto natin ang Diyos at yung kahalagahan ng kasal, ng pagiging isa. Isa pa sa mga bagay na nagiging karaniwan na lang dito sa buong mundo. Yung makikita natin nagsasama ang lalaki sa kapwa lalaki. Homosexuality. Kung tayo ay isang mananampalataya, ang homosexuality dapat hindi natin tinatanggap. Sa pananamit, sa pagkilos, kahit hindi mismo yung pakikisama niya sa ibang lalaki, dapat maging firm na dapat lalaki ka, pag lalaki ka, babae ka o kung babae ka. Dahil malaking kasalanan sa Diyos ang ginagawa ng mga ibang tao. LGBT, sabi nga, pero nyo nagpapalit pa ng kanilang kasarian. Sa Roma, Kapitulo 1, 26, Levitico, chapter 20, verse 13. At kung ang isang lalaki ay sumiping sa kapwa lalaki, na gaya ng pagsiping sa babae, ay kapwa silang nagkasala ng karumal-dumal. Tagalog naman, yung pagkakasabi, Pilipino tayo. Naintindihan natin yung salitang karumal-dumal. Sila'y papatayin na walang pagsala. Mabububo ang kanilang dugo sa kanila. So papatayin silang walang pagsala. Sa English, surely you will die. Parusa nila yon. Dahil gumawa sila ng karumal-dumal sa harapan ng ating Panginoon. Pero, yung pananamit ba, hindi ba karumal-dumal din yan sa harapan ng Panginoon? Pag mali ang pananamit mo? Ang pananamit mo, halimbawa lalaki ka, nagdamit babae ka, o kaya babae ka, nagdamit ng panlalaki ka. Hindi ba't malaking kasalanan din niya sa Panginoon? Sabi dito sa Roma 1:26 hanggang 27. Dahil dito ibinigay sila ng Diyos sa mahahalay na pita, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaong nalalaban sa katutubo. Ibig sabihin, yung mga babae nagsuot ng panlalaki.
nagbihis, nag-ayos ng panlalaki, mga katutubong kagamitan, sabi. At gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan ang mga katutubong kagamitan sa mga babae ay nangagningas sa kanilang karumihan ng pita. Karumihan ng pita ang isa't isa at gumawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki at tumanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang mga pagkakamali. Excuse me po. Ayun po. So, nakita ninyo, maging yung pananamit, kung hindi nararapat sa'yo, pumasok ka sa isang trabaho, kailangan magpantalong ka, babae ka. Tama ba yun? Nararapat bang trabaho para sa iyo yun? Pumasok ka sa isang trabaho, ganyan ang pinanamit sa'yo. Tama ba yun? Samantalang sa Biblia, karumal-dumal ang isang babae na nagsusuot ng panlalaki at lalaki na nagsusuot ng pambabae. Sa Deuteronomy 22 verse 5, ganito po ang nakasulat. Ang babae ay huwag mananamit ng nauukol sa lalaki. Nakita niyo po, pag babae ka, huwag kang mananamit ng panlalaki. Dahil yan ay panlalaki. Ni ang lalaki ay magsuot ng pananamit ng babae. Tama ba yun? Ang lalaki dapat nakalalaking pandamit? Sapagkat, dito, basahin niyo pong mabuti sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal. Karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. Karumal-dumal po yun. Naintindihan naman po natin yung word na karumal-dumal dahil tayo ay mga Pilipino. Di po ba? Basta kami mga tagapagturo, pinapangaral lang namin kung ano yung nararapat. Kung sumunod o hindi, nasa inyo na yon. Kahit sa akin, sa pamilya ko, pinapangaral ko. Kung sumunod o hindi, nasa inyo na. Ganon din sa church. Basta sabi dyan, ang babae hindi nararapat magsuot ng panlalaki. Ang lalaki hindi nararapat magsuot ng pambabae. Kaya nga minsan sa amin, meron kaming, nung GAD training po namin, sa dito, Star Monica Hot Resort, meron kaming parang contest na ang iko-contest yung mga lalaki, yung mga tunay na lalaki, magbabakla-baklaan. Ikaw ba, kung ikaw ay isang Kristiyano, magsusuot ka ng magbabakla-baklaan ka, magdadamit ka ng pambabae, alam mo naman, nakarumal-dumal yan sa harapan ng Panginoon. O sasabihin mo, role play lang naman yan contest lang naman yan katuwaan lang naman yan para magkaroon ng katatawanan. Siyempre, kung ikaw ay isang Kristiyano, alam mo ang nararapat bakit mo gagawin, di ba? So kahit biro, kahit katatawanan lang, huwag mong gagawin. Sabi dito sa unang Timoteo 2, 9 hanggang 10, gayon din naman ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon. Hindi ng mahalagang hiyas ng buhok o ginto o perlas o damit na mahalaga, kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. So mga magulang ko at mga kapatid, kahit nakikita natin na ordinaryo na lang yan mga yan, sa mundong ito, huwag tayong makikisa. Pag mayroon tayong nakitang nagmumura, gagaya ka ba? Gagaya ka ba sa kanila? Kasi bata naman nagmumura Yung mga batang liliit, nagmumura Sila nga nagsusugal. Sila nambababae. Ang liit na bagay lang to, gagaya ako. Hindi naman siguro mapapahamak yung kaluluwa ko dahil gumaya ako sa kanila. Pero tandaan niyo yung mga magulang ko at mga kapatid,
paunti-unti tayong inaakay ng dyablo papunta sa kanya. So mag-ingat tayo. Isa pa, sa bagay na dapat nating gawin, kung paano tayo mamumuhay dito sa mundong ito, mga magulang ko at mga kapatid, ay huwag kang makinig sa payo ng mga masamang tao. Ayan po. Huwag tayong makikinig. Kristiyano ka. Maka-Diyos ang isip mo. Hihingi ka ng payo sa isang masamang tao? Tatanungin mo kung isang tao, tama pa ba na magsama kami ng asawa ko? Eh di syempre ang sasabihin nun, maghiwalay na kayo, marami pa naman diyang iba. Di ba? Ang payo na ibibigay sa'yo ng masama, masama. Kaya nga kung sino ang kasama mo, sila ang naging katulad mo eh. Di po ba? Kaya huwag tayong makinig sa payo ng mga masama. Sabi nga, kung sino yung kasama mo, sila yung naging tulad mo. Kung matalino ang kasama mo, mga kasama mo, magiging matalino ka rin. Kung hindi matalino ang mga kasama mo, hindi ka rin maging matalino. Kung magastos sa pera ang mga kasama mo, magastos ka rin. Siyempre, alam nga namang, kain tayo sa, punta tayong 7-Eleven. Bumili silang lahat, ikaw walang pinamili. Kaya kung sinong kasama mo, sila naging katulad mo. Kung mayabang ang kasama mo, isang linggo lang hintayin, mayabang ka na rin. Kung sinungaling ang kasama mo, sinungaling ka rin. Kaya nga sabi sa Biblia, kung matalino ang kasama mo, matalino ka rin. Sabi dito sa Kawikaan, pakita po natin yon kapatid, yung 13:20. Lumakad ka kasama ng mga pantas na tao at ikaw ay magiging pantas. Ngunit ang kasama ng mga mangmang ay mapapariwara. Ibig sabihin niyan, pag ang kasama mo ay matatalinong tao, maging matalino ka. Pag kasama mo ay hindi matatalinong tao, hindi ka maging matalino. Tingnan nyo, subukan nyo, yung mga nag-aaral dito sa koleyo, high school, kung sino yung kasama nyo, yun ang naging katulad ninyo. Pag matalino ang mga kasama nyo, maaral ka din. Pag hindi maaral, pasyal tayo dito, lakwatsa tayo dito, ganun din ginagawa nyo. Di po ba? Kung sino ang kasama mo, yun ang naging katulad mo. Kaya nga kung ikaw ay Kristiyano, huwag kang hihingi ng payo sa isang taong hindi Kristiyano, sa isang taong masama. Dahil kung sino yung kasama mo, sino yung hinihingan mo ng payo, siya yung naging katulad mo. Di po ba? Parang mga magulang. May mga magulang na mas gusto pa nila na mag-isa yung anak nila sa bahay kaysa lumabas kasama ng mga bata sa labas na nagmumura, mga batang walang respeto sa magulang, mga batang sinungaling, mga batang nagsusugal. Pagdating nun sa bahay, yung ugali ng mga kaibigan niya, yun din ang magiging ugali niya sa loob ng bahay. Kung walang respeto, yung mga kaibigan niya, darating siya sa bahay, wala din siyang respeto sa mga magulang. That's why it's better to be alone than to be in a company, in a bad company. Mas mabuti pa sa atin na mga Kristiyano na mag-isa ka kaysa sa makisama ka sa mga taong masama. Di ba? Sabi rin niya sa Biblia, mga magulang ko at mga kapatid, sa Kawikaan, 4:14-15. Ganito po ang nakasulat sa Biblia, huwag kang pumasok sa landas ng masama at huwag kang lumakad. Huwag kang lumakad ng lakad ng mga masamang tao. Ilagan mo, huwag mong daanan, likuan mo at magpatuloy ka. Sa madaling salita, iwasan mo yung mga ibang tao na masama. Bagaman tayo ay nandito sa mundo. Sa mundo, siyempre, kung ikaw ay nagtatrabaho, natural lang nakausap mo yung mga katrabaho mo. Pero yung puso mo dapat malayo sa kanila. Pag alam mo na yung mga kasama mo sa trabaho ay masama, ilayo mo yung puso mo sa kanila. Kahit nakasama mo sila at natural, kasama mo sila sa trabaho, makikipag-usap ka sa kanila,
makikipagkwentuhan ka sa kanila, ilayo mo yung puso mo sa kanila. Sabi dito, ilagan mo, huwag mong daanan, likuan mo at magpatuloy ka. Sabi dito sa unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 33. Ito po, huwag kayong padaya. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Kahit magandang ugali mo, pag ang kasama mo ay masama, maging masama ka rin. Ano man yung ugali nila, magastos, mayabang, mapanlait, mapagmalaki, lahat yun maging ugali mo kapag silang palagi mong kasama. Chismoso, pag ang mga kasama mo ay chismoso, isang araw, chismoso ka na rin. Chismosa ka na rin. Iwasan mo sila. Sabi, ilagan mo. Iwasan mo at magpatuloy ka. Sabi sa Kawikaan 11, versikulo 11, nagbubunyi ang bayan sa pamagitan ng bibig. Sa pamagitan ng pagpapala ng matuwid. Ngunit, napapahamak sa pamagitan ng bibig ng masama. Pwede ka mapahamak sa bibig ng masama. Ibig sabihin, kung sila ang kasama mo, pwede ka mapahamak. Yung mga kasama mo, mapanlait, darating yung araw, mapanlait ka na rin. Yung mga kasama mo, walang takot sa Diyos, baka dumating yung araw, wala ka na rin takot sa Diyos. Ikatlo, mga magulang ko at mga kapatid, na dapat nating gawin, ay magbasa o makinig ng salita ng Diyos upang magkaroon at linangin ang isang banal na pag-iisip. Magbasa tayo o di kaya'y makinig ng salita ng Diyos. Ang pinakamagandang paraan para makapakinig tayo ng salita ng Diyos ay umattend ka sa gawain. Kasi yung pinapangaral naming salita ng Diyos may kasamang paliwanag. Di po ba? Pinapaliwanag namin dahil ang salita ng Diyos, yan ang nagtuturo sa atin ng mga landas na dapat nating gawin. Sinasaway tayo pag mali tayo, pag tinuturuan tayo, ginagabayan tayo. Sabi dito sa 2 Timoteo 3:16 hanggang 17. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasiya ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, pagsansala is rebuking. Parang pagsaway din yan. Sa pagsaway, sa ikatututo sa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal. Pag tao maging sakdal, tinuruang lubos sa mga gawang mabuti. So nakita ninyo, ito pala, yung salita ng Diyos gumagabay sa atin. Kung ano yung dapat nating gawin. Tama ba ito? Ito bang trabaho na narapat sa akin? Aawit ako, pero aawit ako ng mga awiting makamundo? Sasayaw ako? Maging dancer ako? Pero ganito ang dadamit ko, ganito ang steps namin? Narapat ba yan? Ginagabayan tayo ng salita ng Diyos kung tama bang ginagawa natin. Katulad yan sa isang magulang sa kanyang mga anak. Napakapalad ng mga anak na buhay pa yung mga magulang nila na may gumagabay pa sa kanila. O di kaya'y kasama nila ang kanilang mga magulang at hindi nasira yung pamilya nila. Dahil yung mga tao na ginagabayan ng mga magulang nila, alam nila kung ano yung dapat nilang gawin. Ginagabayan sila, alam nila kung ano yung hindi na dapat nilang gawin. Huwag mong gawin yan, masama yan. Ito ang gawin mo. Yan ang gawin mo. Iwasan mo yan, kaibigan na yan. Yang boyfriend mong yan, ayaw ko sa'yo. Di ba may mga ganong magulang? Ayaw ko yan para sa'yo dahil nakita ko tambay yan. Ginagabayan ka niya. Ginagabayan ka nila. Kaya tingnan niyo mga magulang ko at mga kapatid, may mga kabataan na broken ang family nila. O di kayo nasa abroad ang magulang nila. O di kayo namatay yung mga magulang nila ng maaga. At walang gumagabay sa kanila. Anong nangyari?
naging drugista, nag-aasawa ng maaga, kasi walang gumagabay eh. Pero kung sana ginabayan sila ng mga magulang nila, sana nagkaroon sila ng magandang kinabukasan. Di ba? Ganon din ang salita ng Diyos. Ituring natin na gabayan ng Diyos sa atin. Pag nasasaktan tayo, ibig sabihin, sinasaway tayo. Tinuturuan tayo sa katuwiran. Ikaapat, mga magulang ko at mga kapatid, ihalay mo ang iyong sarili sa Diyos na iyong ituon ang iyong buhay ayon sa kanyang layunin. Ialay natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Sabi sa aklat ng 1 Kings chapter 8, verse 61, may your hearts be fully committed to the Lord, our God, to live by His decrees and obey His commands at this time. So dapat matuto tayo na i-commit natin ang ating sarili wholeheartedly sa ating Panginoon. May your hearts be fully committed. Pag sinabing fully committed, buong puso mo yun. Hindi yung kalahating puso mo. Hindi 70% ng puso mo, kundi whole, kabuuan ng iyong puso. Ikalima, mga magulang ko at mga kapatid, labanan mo ang kasamaan sa pamamagitan ng kabutihan at matutong tumugon sa negatibong mga bagay at kasamaan ng may kabaitan at pagpapatawad. So labanan natin kung ano yung kasamaan. Kasi sa aklat ng Santiago 4, sabi dito, pasakop kayo sa Diyos, datapwat magsisanansang kayo sa diablo. Ibig sabihin nun, resist evil. At tatakas siya sa inyo. Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Mangaglinis kayo ng inyong kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. So paglalabanan natin ang kasamaan, ang diablo ay tatakas sa atin o lalayo sa atin. Ika-6, gamitin mo ang iyong espiritual na kaloob upang paglingkuran ang iba at makatulong sa iglesia. So, ayon dito sa 1 Korinto 12:27, kayo nga'y mga katawan ni Kristo at bawat isa'y sumasamang mga sangkap niya. Ibig sabihin, parte tayo ng katawan ng ating Panginoon. Ano? Kapag meron kang tungkulin na ginagampanan sa loob ng church, nalalayo ka sa kamunduhan at mas lalo kang namumotivate na gumawa ng tama. Di po ba? Pero pag wala kang ginagawa, nakaupo ka lang dyan, o kaya nakikinig ka lang palagi, parang nawawalan ka ng gana. So dapat meron tayong ginagawa. Ikapito, mga magulang ko at mga kapatid, huwag masilaw sa pera, kundi maghanap buhay ng patas at mamuhay ng may kasapatan. Ayon dito sa aklat ng Hebreo 13:5, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilig. Sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita pagkukulangin o sa anumang paraan ay hindi kita pababayaan. Ang Diyos ang nagsabi niyan na hindi tayo pababayaan at pagkukulangin ng ating Panginoon pagkatiwalaan natin yan. Huwag tayong magmadali sa pagyaman. Huwag masilaw sa pera. Maghanap buhay ng tama o patas. Dahil pag ikaw ay nagmamadali, mali na ang ginagawa mo eh. Di ba? Yung timbangan mo, pag halimbawa tindera ka, yung timbangan mo, may mali. O kaya, overprice ka. Magbibigay ka ng overprice. Diyan nagkakasala ang isang tao, mga magulang ko at mga kapatid, kapag siya ay nagmamadaling yumaman. Ang pagyaman is gradual eh. Hindi naman yan agad-agad sa isang iglap mayaman ka. Sa isang iglap may milyon ka. Dapat nga pangarapin mo muna, halimbawa nangangarap ka na umasenso sa buhay, huwag ka mangarap na 10 milyon agad. Dapat isipin mo muna,
Paano ko kaya maipon yung 100,000? Pag naka 100,000 ka, paano ko kaya kikitain yung ganyan? Mas malaki. Hindi pwedeng 10 million ka agad. Di ba? Kasi mas silaw ka sa pera nun. Mas okay pa yung maliit ang kinita mo kaysa malaki ang kinita mo galing sa masama. Di ba? Kahit maliit ang kinita mo, basta kinita mo yan sa mabuti. Sabi ni Elon Musk, never be ashamed of the work you do. A small salary is better than waiting for someone to give you money. Kahit na maliit ang kinita mo, ang mahalaga, kinita mo yan sa malinis na paraan. So ito mga magulang ko at mga kapatid, ang mga bagay na dapat nating gawin kung paano tayo mamuhay bilang mga Kristiyano dito sa ibabaw ng mundo. Huwag makiisa sa takbo ng mundong ito kundi manatiling tapat sa Diyos at namumuhay ayon sa utos ng Diyos. Huwag makinig sa payo ng mga masamang tao. Kristiyano tayo, dapat nakikinig ka sa payo ng mga taong spiritually mature. Magbasa ka o makinig ng salita ng Diyos upang magkaroon ka at linangin ang isang banal na pag-iisip sa iyo. Ialay ang iyong sarili ng buo sa Diyos at iyong ilaan ang iyong buhay sa Kanya, sa Kanyang layunin. Labanan mo ang kasamaan sa pamamagitan ng kabutihan at matutong tumugon sa negatibong mga bagay at kasamaan ng may kabaitan at pagpapatawad. Gamitin mo ang iyong espiritual na kaloob upang paglingkuran ang iba at makatulong sa iglesia. At higit sa lahat, huwag masilaw sa pera, kundi maghanap buhay ng patas at mamuhay ng may kasapatan. Tandaan niyo mga magulang ko at mga kapatid, ang purpose ng buhay natin dito sa mundo ay hindi lang para kumita ng pera. Hindi lang para magpakasaya. Hindi lang para i-enjoy natin yung buhay natin. Hindi lang para mamasyal sa iba't ibang lugar. The real purpose of our life is not just to live and to die. Kasi kung ganyan ang purpose ng buhay natin, life is worthless. Sayang ang buhay kung yan lang ang purpose ng buhay natin. Because the real purpose of our existence here on earth is to search and surrender our life to the one who can give us eternal life. And that is our Lord Jesus Christ. Siya ang makapagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Sa makatwid, the real purpose of this temporary life is for us to search for the one who can give us eternal life. Purihin ang Panginoon sa umagang ito mga magulang ko at mga kapatid. Sana po ay nabusog kayo ng mga salita ng Diyos na atin pong ipinangaral sa umagang ito. At ang huli po, at ang huling pananalita po ay sa ating pastor, Pastor Rafael Fernandez Jr. Salamat sa Panginoon. Amen. Salamat sa ating pong salita na napakinggan. Salitang nagbibigay kaalaman o karunungan sa bawat naniniwala sa kanyang salita. Alam nyo, talagang napapanahon